What's up guys? Hello. Hello everyone out there. Mapaibang bansa man o mapa Pilipinas. Mega love shout out and magandang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas. And I wanna shout out my one and only my friend ano ba yon? Pastor Christ follower. Syempre, number one sila naging kaibigan ko. And in the other, yeah. The Bornable team, mega love shout out. The Chosen family team. And sa mga sa ating mga Kawaiti friends, Ellen PH, Ami, at si Sis Nito Lisa Rom, si Sis, ano pangalan nito? Reyna ng mga kambing, mega love shout out especially kay ate, kay Griselda White na nagbigay sa akin, nagpa-support siya. Thank you so much. At ang laking tulong po yan sa atin. Thank you so much po. And God bless you more. Kay Dodong, kay Bonifacio Castigador, kay Shirley the Mentor, God's Grace Channel, mega love shout out po sa lahat. Hindi ko na ba isa-isahin kasi maubos yung oras natin. Basta lahat ng mga kaibigan natin, si Master JR, King Perry, si Manoy Nel Vlog, ang dami nila, magkakapatid eh. Tapos si, ano pa, who else? Bornable Vlog, yan, mega love shout out po, at saka sa kanyang misis. Yan, meron akong i-share or ikukwento ayon sa aking naobserbahan dito sa mundo ng YT, no? Sa mundo ng YT, ang dami ko kasing napanood na mga sikat na vlogger, mga sikat na nag-influencer, tapos ayun nga, nagiging after na, syempre, nangarap sila, kunwari dati pa, hindi pa naman sila ganong walang-wala, yung parang gano'n, nag-umpisa silang dalawa na katulad nila, pambansang Kolokoy, si Marites, yan, di ba? Example na lang sila, di ba? Ang dami, meron pa, sino pa? Naging controversial kasi may mga nung yumaman sila, nakilala sila, sikat ba? Tapos, hiwalayan portion. After all, alam mo yung mga pinaghihirapan ng mga yon, mga katulad nila na yumaman, sumikat, tapos napupunta lang sa hiwalayan. So, sana naman hindi lahat ng sumisikat ay sana hindi humantong sa ganyang hiwalayan at broken family. Pero more on sa mga napapanood ko, kaya sabi ko kanina, ay, parang ayoko nang sumikat kung ganyan lang din ang mangyayari na parang hindi mo pagpapalit yung yaman dun sa kahit na ganito lang, simple lang buhay, ganyan lang, maliit lang ang aming room, basta nagkakasama ang pamilya, yung alam mo yun, walang hiwalayan, sakit na portion ng buhay ng isang tao yun, no? Tapos, kanina, kung nanonood kayo doon sa Team Blended, yung latest video niya kanina lang, napanood ko yung, di ba, kung panoorin niyo yun, yung Team Blended na yun, na yung asawa niya isang Malagasy, tapos nalulungkot ako sa mga nangyayari sa kanilang buhay kasi, di ba, una nga itong si Stephanie, may asawa siya dati na German, tapos may anak na siyang dalawang lalaki. After that, nung naghiwalay sila, nagkaroon naman siya ng, ayun nga, akala natin, parang, siguro naman, baka, lang ito ng mga pagsubok siguro sa kanila lang. Sana malagpasan nila, no? Pero, yun yung malungkot kasi nag-umpisa sila, ang sweet-sweet nila, di ba? Tapos, suportahan silang dalawa sa vlogging, kasi nakakasupport din naman sa pamilya nila yon, malaking tulong din yon. Ngayon, halos ayaw na ng lalaki, parang gusto na ng lalaking makipaghiwalay, yung Malagasy na yan. Tapos, naiiyak ako kasi, syempre, bilang isang babae, masakit sa yung alam mo yun, yung nauna na may nangyaring hiwalayan sa'yo, sa buhay niya, tapos
parang nauulit-ulit. Parang ang lungkot, no? Parang sana malagpasan ni Stephanie ito. At kung alam ko hindi naman niya nanonood ng mga ano, kasi although nanonood ako sa kanyang video everyday, mga latest na video niya, nalulungkot ako kasi parang ba't ganun? Na-realize ko na ba't ganun? Kung kailan okay na sila, sikat na nga sila sa ano, 'di ba? Sa nakilala na nga ni Lolit Solis nga eh. Tapos fineflex pa nga ni Lolit Solis yan eh, yung Team Blended. Panoorin nyo guys kasi ito mga ganyan. Tapos bigla ganyan, parang ang daming mga sunod-sunod yung mga hindi maganda. Dahil lang ito sa ano eh. Dahil lang ito sa hindi nagpaalam yung kapatid niya. Yun ang alam kong kwento. Kung yun lang ang kwento, napakaliit na. Parang hindi naman deserve ni Stephanie no, na siya yung makaranas ng ganun parang pang-aapi ng asawa niya. Para kasing naapi na siya eh. Parang sobrang dinadown niya na yung kanyang pagiging, yung pride ba niya. Dahil ito sa kapatid niya, syempre siya naiipit. Hindi lang nagpaalam na umuwi ng Pilipinas. Naging worse na yung decision niya na halos hiwalayan niya na parang hindi mo isip na gagawin ng isang tao, yung lalo na kung may anak na kayo. Tapos, kung talagang mahal mo yung isang tao, parang ang bilis mo naman magsalita ng ganun, di ba? Tapos 1 year nga lang silang kinasal eh. Wala pa yatang 1 year, di ba? Kinasal pa sila sa Madagascar. Tapos kinasal ulit sila dito sa ano, malapit sa Germany din. 2 beses pa silang kinasal, tas ganito yung maririnig mo. Ganito yung mababalitaan mo. Parang, itong believe din ako dito kay Stephanie kasi umiiyak siya. Pero, napapalibutan siya ng mga taong, mga kaibigan. Sana lang na, alam mo yun, mga kaibigan na nakakatulong sa kanya in times of this crisis ba. At shout out doon sa lahat ng mga kaibigan niya na sumusuporta sa kanya. At kayanin mo yan, Stephanie, kasi nanay ka. So, kailangan mo magpakatatag para sa anak mo, syempre. Tsaka ikaw na lang ang magdadala sa pamilya mo eh. Huwag mo na lang iasa siguro dun sa ano. Pero alam ko naman, hindi ka taong umaasa lang sa asawa mo eh. Nakikita ko naman na sobra-sobra yung tignan mo, kahit ano na lang, papasukin mo. Kahit parang hindi ka sigurado, pero pinapasok mo. Kaya believe pa ko dun sa yung alam mo yun, trabaho, alaga ng mga anak, lahat hatid sundo sa anak niya, yung si Arya. Kaya ang cute-cute ni Arya eh. Pag nanonood ako sa kanya, natutuwa ako. Pero yun nga, nalulungkot ako sa mga ganong mga nangyayari sa mga sumisikat ba dito sa mundo ng YouTube. Sana hindi naman sila tuluyan maghiwalay, kundi sana maayos nila yung problemang yan. Yan lang yung dinarasal natin kahit na sino sa atin, di ba? Parang mahirap. Although alam natin, hindi natin hawak no ang buhay natin, hindi natin alam yung mga nangyayari. Tanging ang Diyos lang. Kaya nga sabi dun sa Bible eh, pagkalooban ng Diyos yan, hindi niya iaalaw, or kapag hindi niya kalooban, hindi niya iaalaw na mangyari yan. Kaya yun. At ikwento ko tuloy dahil nga ba na parang nakaka-alarma yung ganun, yung sumisikat nga sila pero may kapalit naman, ganyan. Yan lang. Marami kasi hindi lang ilang couple ang naghihiwalay eh. Si Tim Sower, di ba? Dami. Yan. Dami naging babae, mga ganyan. Pag sumisikat, sana din eh, di ba? Tapos, sana tayong mga maliliit na YouTuber, mga maliliit na nag-YouTube, no? I hope na maging ayos lahat, no, ang relasyon natin sa ating mga pamilya, asawa, sa mga anak. Kaya God bless po sa lahat, sa mga nanonood sa aking vlog. Thank you so much. Shout out to you.
kilala niyo na po ang isa't isa. Si Noriden Tantor sa Indonesia, mega love shout out. Sino pa? Si Master GR nasa ibang bansa. Mega love shout out po sa inyo. Thank you so much. Hindi ko man sa kayo maisha-shout out lahat. Pero alam nyo naman, limited ang ating isip, no? Alam na, hindi ko may kapisado lahat. Pero kilala ko na kayo lahat. Thank you so much and God bless you. Bye-bye. Bye-bye po.